Simula pa lang ng biyahe, sinalubong na kami ng malalakas na agos ng tubig. Nakapwesto si Christian sa likod ng balsa, handang itulak ang kawayan para maiwas ito sa batuhan. Mabilis ang agos ng tubig, kaya dapat mabilis din ang kilos. Isang maling liko, pwedeng bumangga sa batuhan ang balsa at mahulog sa tubig ang abaka. Ilang taon ka lang nung nagsimula ka magbalsa? 10, ma'am. Hindi ba yun delikado? Hindi naman, ma'am. Pag may mga batong malaki, masyadong malakas ang mong tulak para hindi siya bumangga. Yun lang. Bakit? Kapag hindi mo nilakasan ng tulak, Makabangga siya tapos, at pwede kang malulunod. May mga pagkakataong muntik-muntikan na kaming bumangga at maipit sa mga bato. Pero dahil linggo-linggo itong ginagawa ni Christian, kabisado na niya kung paano itulak ang balsa para maialis sa pagkakaipit. may mga buwan ba na, o buong Buwan, ma'am, mga November, November? February. Bakit? Mga November tsaka Enero kasi tag-ulan. Bakit kapag tag-ulan, anong nangyayari? Anong problema? Kasi hindi ka makakuha ng abaka kasi maruyong ulan. Hindi siya tutuyo. Hindi matutuyo yung Maruyong abaka. ulan. At saka siguro mataas yung ilog. Oo, ma'am. Hindi ka man maka... So kapag mga ganon na yung malakas ang ulan o kaya mataas ang ilog, hindi ka makaakyat, ano ginagawa mo? Nautang na ako sa bayan, ma'am. Maswerte kami dahil maganda ang panahon nung araw na iyon. Di gaanong mataas ang antas ng tubig, sakto lamang para sumakay sa agos ang aming kawayang balsa. Pero minsan, may mga pagkakataong nangyayari ang di inaasahan. Sa isang bahagi ng ilog, aksidenteng tumama sa bato ang aming balsa. Mabuti na lang at agad na naitulak ni Christian ang balsa bago ito tuluyang tumaob. Makalipas ang isang oras na pakikipagbuno sa mga alon, unti-unti ring kumalma ang ilog. Hanggang sa halos hindi na kumikilos ang tubig. Ito ang isa sa pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Aabutin pa raw ng 4 na oras bago kami makarating sa poblasyon. Sa puntong ito, kailangan ng gamitin ang paa at bisig. Sa mga parte na mababaw ang tubig, napilitan si Christian na mano-manong itulak ang balsa.
Kasabay namin sa ilog ang iba pang nag-aabaka. Ilan sa kanila tumanda na sa trabahong ito. Pero kahit kailan, di pa rin nakakatikim ng ginhawa. Tirik na tirik ang araw, pagod na ang lahat sa katutulak. Pero di nagpatinag ang binata. Tuloy lang si Christian sa pagbabalsa. Determinadong maglayag hanggang sa dulo ng kanyang pangarap. Ano bang pangarap mo para sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mama mo, tsaka sa papa mo? Ngayon, makatapos na kung may yung akong trabaho, tulungan. Hanggang kung yung makakaya ko lang itulong sa kanya. Para? Para makabawi ako sa tinutulong sa akin. Hanggang sa huling sandali, hindi sarili kundi magulang at mga kapatid ang una sa kanyang panaginip. Pagkatapos ng 6 na oras dun sa ilog, ngayon lang tayo nakarating dito. Ibebenta na nila yung abakan nila. Sana hindi basa. Ilalim lang siguro. Tagaling mo ito. Nalimit na nagamit. Magkano po ang bili dyan? 65 ang isang kilo? Ah. Pagkatapos kiluhin, isa-isang binuksan ang kanilang abaka. Ininspeksyon kung meron bang nabasa sa mga hibla ng abaka. Ano pong ginagawa? Kinukuha yung mukha. Yung basa. Hindi toyo. Ah, kinukuha lang ang basa. Yung toyo na. Kinukuha. Yun lang ang kinukuha. So bale lahat-lahat yung kay Christian ay 19 kilos. Tapos kaso lang basa yung isa minus. So ang bayaran na lang 18 kilos na lang.
Saan? Magkano kinita mo? Ito na mga 3, 4, 5, 6, 1,100. 1,100. 30. 39. 1,139. Uy, malaki na rin yun. Ano, ma'am? Ay, anong gagawin mo doon? Ibigay ko sa kanya, ma'am. Ha? Ibigay ko. Kanino? Kanina nanay. Lahat kay nanay? Oo, sabi na naman. Paano ikaw? Magkuhan lang akong konti. Kuha kang konti para sa'yo. Ah. Yung iba kay nanay. Sa mahigit 1,000 pisong kinita ng kanyang abaka, 300 piso lamang ang inilaan ni Christian para sa kanya. 1 linggo niyang pagkakasyahin ang 300 pisong ito. Dahil tulad ng mga hibla ng abaka, nakabuklod sa kanyang pangarap, ang pangarap ng pamilya. Kung sipag lang ang basehan ng kayamanan sa mundo, siguro milyonaryo na ang mga tao rito. Kung tibay lang ng puso ang basehan ng tagumpay, marahil si Christian ay matagal nang nabigyang pugay. Pero ang mapait na katotohanan ng mundo, mga negosyante lang ang umaasenso. At ang nag-aani ng abaka, nananatiling isang kahig, isang tuka. Sadyang mailap ang pera kahit pa sila ang nag-aani ng mga hibla ng salapi. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.